Maray na aldaw mga aki, kumusta ka mo? Mainiton ano? Kaya day magparahiro, magturukaw sa nang toltol. Magtirindog ang gabos para sa satuyang pangadji. Sa pangaran ni Ama, hinahagad ko po ang sa imong pag-antabay sa muya-munya na aldaw. Naway ang mga aki na ini makanod asin madaraninda sa pagluwas kang eskwelahan. Tawan mo po kaming maray na pag-iisip para magkaigwa po kaming maray na pag-iribanan ngunyan na aldaw. Amen. Bago kita magpuon, hilingon ang palibot kung may ati. Asin kung may mahiling ati, iapon sa tamang basurahan. Asin ang tukawan, daipaglingawan. Ilaag ini sa tamang linya. Igwa po kitang mayo sa klase mo yan na aldaw. Mayo, matitibay, ini lamang nagpapahiling sa kuya na gusto nindong makanood ngunyan na aldaw. Daw po ba akong asignatura kan sugma? Kung igwa, ipasa na po ini sa inutan. Ngunyan mga aki, bago kita magpuon sa satuyang pag-uurulayin ngunyan na aldaw, may lima si teacher na itatao sa indong kaypuan nindong sunodon o inaapod tang panuntunan. Inot na panuntunan iyo ang paglaog ning amay sa klase. Pangduang panuntunan iyo ang dai magpuon ning ribok para habang gutok si teacher, malinaw asin naiintindihan kang lambang saro. Ang pangtulong panuntunan iyo ang dai masupog kung nadidipisilan. Asin ang pang-apat iyo ang perming magpartisipar sa klase. Ang panglimang panuntunan iyo ang kung may hapot lalong-lalo na kung dai naiintindihan ang leksyon ni teacher, itataas lamang ang tuong kamot. Kan sa tuyang huring paghirilingan, igo kitang importanteng pinag-urulayan. Justine, ano nga ni ito? Pabula po! Mara, ano nga ng pabula? Pabula po, igo kitang makukuang adan pagkatapos tang basahon. Urag Mara, pera pa duman. May gusto pang magdagdag? Nako mo Emilita, tama itong sinabi ni Emilita na kapag sinabi tang pabula, halos ang mga tauhan digdi, iyo ang mga hayop o itong inaaputa sa Ingles na animals. Mitch, ano man daa ang halimbawa kaini? Tama, si Pagong at si Kuneho. Ngunyan, Christine, ano man daa ang magayon na adal kapag binasa ta ang pabula ni Pagong at ni Kuneho? Tama, kapag binasa ta ang pabula ni Pagong at ni Kuneho, may duwa ining magayon na adal. Inot, dapat kita maging mahigos. Pangduwa, iyo ang dapat maging madiskarte kita sa satong buhay para sa satuyang kaginhawahan. Mauurag talaga ang mga aki ko na uugma ako na nagdadarog talaga kamo sa tinukdo ko. Yan mga aki, bago kita magpadagos kang satuyang pag-uurulayan mo niya na aldaw, may babasawon si teacher. Handa na kamo? Maray kung handa na kamo. Ang satuyang titulo mo niya nababasahon, iyo ang alamat kang batag. Noong unang panahon sa sarong nayon, may nagpapadarangatan. Iyo si Juana tapos si Aging. Sinda nagpapadarangatan sa lambang saro. Dai uyon ang mga magurang ni Juana sa indang duwa. Pero, sarong aldaw, mas pinili man girara ni Juana na makipaghilingan kay Aging. Sarong aldaw, nahiling kang ama ni Juana na magkaiba si Juana at si Aging. Sa sobrang kaanggutan kang ama ni Juana, nagparadalagan ini na may darang sundang. Sa sobrang kaanggutan kang ama ni Juana, nataga niya si Aging at ang sa iyang kamot o ang inaapuntang braso, ininaputol. Para dalagan ng harayo si Aging, habang si Juana nawalat na nagpaparahibi. Pinurot ni Juana ang kabangang braso ni Aging, duman sa mismong nangyari. Tapos, napurot na ni Juana ang kabangang braso ni Aging, itinalbong ini ni Juana sa saindang atubangan, kang saindang bakuran. Sarong aldaw, nangalas ang ama ni Juana, kamay sarong tinanong na nagtambo sa saindang hampangan kang harong.
Kulay luntian ini, haralaba ang dahon. May bunga ining kulay, dilaw na garok kamot kang sarong tao. Inaapod ini ni Juana na aging. Pud niya si Juana kung anong klase ang tinanom na ini. Pagkailing ni Juana kang tinanom, nagirumduman niya ang kamot ni aging na duman niya mismo tinanom kung saan nagtambo ang pananom. Habang yaon siya duman, nagtaram siya kang pangara ni Aging. Ang tinanom na iyan ay si Aging. Sabi ni Juana, puon ka ito ang tinanom nindang si Aging, sa kahaluyan ng panahon inapod na saging. Magayon man ang istoryang ni teacher, matitibay. Nagdangog talaga kamo sa inistorya ni teacher. May hapot si teacher. Sa inda tungkol ang binasang istorya. Tama ang alamat kang batag. Ngunyan, sisay mandaa ang mga tauhan duman sa kwento. Matitibay iyo sina Aging, Juana at ang ama ni Juana. Ngunyan, ano kaya sa hilingin nindo ang magayon na adal kang binasa tang alamat? Tama si Melissa, ang magayon na adal kaini, iyo ang maging magalang sa satuyang mga magurang, asin magsunod sa saindang mga payo kasi para man ini sa satuya. Gabo sa sinabi nindo ay tama ka bilang aki, pero po kitang magsusunod sa satuyang mga magurang. Ano po? Kaya sabi ni Teacher Kasubago, magsunod sa satuyang mga magurang kasi ang mga sinasabi ni teacher as in sinasabi kang mga magurang ay para man sa satuyang kapakanan as in para maging maray kitang aki. Ang sakuyang binasa Kasubago ay may koleksyon ngunya sa pag-uurulayan ta. Ang sakuyang itutukdo ngunya na aldaw, iyo ang patungkol sa alamat. Ang tema ta ngunya na aldaw ay may mga kaipuan na maabot. Pagkatapos ng 30 minutong aralin, ang 75 pataas ng mga mag-aaral ay inaasahan. Una, maipapakilala ang konsepto ng alamat. Pangalawa, maitutukoy ang kahalagan ng alamat. At pangatlo, ito ang makatatanghal ang mga mag-aaral ng maikling dula-dulaan batay sa isang alamat na kanilang binasa. Ngunyan mga aki, bago kita magpuon sa satuyang pag-uurulay ngunyan na aldaw, magkakaigo mo lang kitang simpleng activity. Para sa tuyang activity ngunyan na aldaw, may itatao ako sa inong titulo kang sarong alamat, asin ang istorya kaini. Igugrupo ko kamo sa duwang grupo. Igo kamong 10 minuto para gibon ang simpleng dula-dulaan. Ang inot na grupo, iyo ang alamat kang santan. Tapos man, ang panduang grupo, iyo ang alamat kang bayawas. Ini ang panuntunan para sa nasabing activity. Ngunyan, may papailing akong litrato. Asin huhulanin do ang sinasabi kang apat na imahe o litrato. Naiintindihan po ba mga aki? Matitibay. Naiintindihan ang instruction ni teacher. Hiling yan, may mga pira akong hapot patungkol sa litratong pinahiling ko. Handa na kamo? Matitibay, handa na. Ang inot ng hapot, ano ang inot nindong nariparo o narisa sa apat na litrato? Matibay, April, igwang tipaklong. Sisay pa ang makapagtatao. Tama, Melissa, igwang tanga o inaapod tang-an. Gabo sa sinabi nindo, may hiling yan sa satuyang litrato. Ngunyan, ano kaya sa hiling nindo ang apat na litrato? Tama, Flor. Ang apat na litrato ay halimbawa kang maikling kwento. Magayon na simbag ito, Flor. Sisay pang may kuro-kuro o may napansin sa apat na litrato na pinahiling ko. Tama, Emilita. Ang apat na litratong pinahiling ko ay mga halimbawa kang sarong alamat. Mauurag talaga ang mga estudyante ko. Ang apat na litrato na pinahiling ko Kasubago, iyo ang mga halimbawa kang alamat. Nauugma ako ta maski para paano, may aram na kamo, kaya taanan nindo ang lambang saro ning 5 upak. Para mas lalo nindong maintindihan ang satuyang pag-uurulayan ngunya na aldaw,
Pagulayan ta ang gustong sabihon kang alamat asin ang sa iyang importansya. Kapag sinabi tang alamat, ini ang saro sa mga istoryang bayan na may kagustuhan na sabihon sa tuya ang pinunan kang sarong pangyayari, lugar o bagay. Ini man ang dai mawawara sa tuyang kulturang Pilipino dahil ang alamat ang iniistorya sa mga hoben o mga aki para magtaong adal asin magiramduman ang satuyang kasaysayan. Kaya kapag sinabi tang alamat, nakulaon ining tabang sa tuya na magiramduman ta sa kasaysayan ta kasi parte ini kang kasaysayan ta na maaraman ta ang mga nangyayari asin ang magayon na naitabang ka ini sa tuya. Yan, aram na nindo ang kahulugan kang alamat. Ngunyan ang hapot ko, ano man daa ang naitatabang o importansya kang alamat sa tuya tano kay puwanta pa ining adalan. Tama si Rico para sa tuyang ang importante kaini mapanatiling buhay ang kultura ta bilang Pilipino. Kasi sabi ko nga ni kasubaago, kapag aram ta ang alamat kang sarong lugar, pangyayari o bagay ay may aram kita kung para sa ini, ano ang magayon na adal kaini, ta makakatabang ini bilang sarong Pilipino. Dagdag ko pa igdi, dapat ang maaraman na kapag sinabi ta pong alamat bilang Pilipino, kay puwan ta pong panatiliwan na buhay ang satuyang kultura. Ito nga sinabi ka bago ni Rico. Ano po, tama po ito para maipamanat ta pa sa satuyang susunod na mga henerasyon. Makapagtatang importansya kang sarong alamat. Tama si Romel. Ang alamat, ang importansya kaini, sa mga importansya kaini, iyo ang magdara o magpalaganap kang magayon na adal. Ang pagbasa kang sarong alamat, may magayon ining adal na kung sain pwede nindong magamit bako lang sa laog kang eskwelahan. Sa alamat man po, kung iintindihan ta pong maray ang pagbasa po kang sarong alamat, may magayon ini pong adal kung sain makakatabang sa tuya, inot na inot sa satuyang pag-uugali. Pangduwa, iyo po ang inaapod ta pong moralidad. Pangatlo o pangtulo, iyo po ang kung paano po kita makihalubilo sa ibang tao o sa pang-aaral daw ta pong nakakaatubangan. May mga kahaputan pa ba kamo mga aki? Matitibay na intindihan talaga ang nileksyon ni teacher. Kung naiintindihan talaga nindo ang sa tinokdoon niya na aldaw, may ipapagibo ako sa indong aktibidad. Ngunyan, may ipapagibo ako sa indo. May itatao akong litrato sa kada grupo. Ang gigibuhon lang nindo, sasabihin lang nindo kung anong klaseng alamat, asin sasabihin nindo kung ano ang magayon na adal kaini base duman sa alamat na tinao ko sa indo. Para sa inot na grupo, ini ang inot na litrato. Para man sa panduang grupo, ini ang sa indong litrato. Tawan ko kamong 5 minuto para gibuhon yan. Pagkatapos kayan, igwalan sarong maigdi sa inutan para sabihin sa tuya kung ano ang nahamaninta. Naiintindihan po ba mga aki? Matitibay, naiintindihan. Pwede na kamo magpuon ngunyan. Mga aki, ang 5 minuto ay tapos na. Puulan ta na sa init na grupo, asin magdigdi na sa inutan para ipresentar sa tuya ang sa indang nahaman na ginibo. Diba yun man ang inot na grupo, ang sa indang nahaman, iyo ang alamat kang bulkan. Asinadamog taman ka subaago sa indang leader na si Mark, sinabi maninda na ang magayon na adal kaini, iyo ang pagpapanatili o ang pag-ataman sa satuyang kalikasan, asin ang satuyang pagpapadangat sa likas na yaman at mga relihiyon digdi sa Pilipinas. Nadawag naman ang inot na grupo, taanan tasindaning 10 upak. Mauragon ang pangduang grupo, ang sa indang alamat na nabuo, iyo ang alamat kang makahiya. Base man sa nadang bukas subaw kay Angelica, magayon ang adal kaini iyo ang daimaging soropogon. Mayong maraot ang pagiging soropogon. Kundi mas magayon manggirara ang nagluluwas kita sa luwas kang harong para makihalubilo kita at maaraman taman ang mga nangyayari sa luwas kang harong. Taanan tasindaning 10 upak.
Maraming salamat. Ano nga lang sa tuyang pinag-urulayan mo niya na aldaw? Tama! Ang sa tuyang pinag-urulayan mo niya na aldaw ay patungkol sa alamat. Yan, aram na nindo ang alamat. Ano man daa ang alamat? Tama, kapag sinabit ang alamat, kapag binasa ta ini, may magayong kitang adal, igding makukua. Bako lang para sa tuya, kundi sa mga taong nakakaibanan ta kung paano kita makahalubilo sa pang-araal daw. Ano kaya sa hiling nindo ang kahalagahan kang sarong alamat? Tama, ang kahalagahan kang alamat ay natatabangan kita kung paano kita makahalubilo sa ibang tao. Pangduwa, iyo ang magkaigo kitang respeto. Respeto bako lang sa satuya, kundi sa ibang tao na makakatabang sa tuya para maaraman ta ang mga gawi-gawi ta bilang aki, bilang tao. Sa parte na ini kang sa tuyang kultura bilang Pilipino. May mga hapot pa kang mga aki, kung may na kamong hapot, digdi na lang nagtatapos ang satuyang pag-uurulayan mo niya na aldaw. Nauugma ako kasi yaon kamo na magpartisipar mo niya na aldaw.